Magsipo po tayo sandali. No? Muli mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito ay sinisimula natin ang tinatawag nating Paschal Triduum. Ito po yung 3 araw sa panahon po ng Semana Santa na kung saan ating ginugunita bilang simbahan ang pagkapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sinasabi nga ng ating liturya, hindi siya 3 misa sa 3 araw. Isang pagdiriwang lang po yan. Kaya hinihikaya tayo na sana sa 3 araw ng ating pagdiriwang, tayo ay makalahok, tayo ay makapagdasal bilang simbahan. Pero maganda po yung salitang yun, Paschal Triduum. Kaya Triduum kasi 3. Pero Paschal, bakit? Sapagkat sa araw na ito ay ating ginugunita kung paano ang Diyos ay gumabay sa kanyang bayan para sila ay palayain mula sa pagkaalipin ng Ehipto patungo sa lupang pangako. Parang sinasabi ng kasaysayan ng ating pananampalataya na ganyan din mismo ang ginawa ni Jesus. Pinalaya niya tayo sa pagkaalipin ng ating kasalanan patungo sa buhay na walang hanggan, yung buhay na kasama si Kristo. Pero mga kapatid, yung Paschal, nung panahon po ng mga Hudyo, pinagdiriwang yaan taon-taon para gunitain ang nangyari nung lumang tipan. Pero pinagdiriwang ang Paskwa, nino, ng pamilya. Kaya nga sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, binigyan diin paano yung tatay mamumuno sa pagdiriwang ng Paskwa, kung saan kanyang babanggitin sa kanyang buong pamilya ano ba ang ginawa ng Panginoon sa lumang tipan, kung paano niya pinalaya ang kanyang bayang Israel mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako, kung paano ang Panginoon nakilakbay sa kanila. Ginagawa po yung pagdiriwang ng Paskwa sa konteksto ng pamilya. Kaya nga sa ating unang pagbasa, binabanggit doon paano papatayin yung tupa. Kapag maliit yung pamilya, maghahati ang 2 pamilya para sa isang tupa na kanilang pinatay para hindi masayang at walang kumain. Pero mga kapatid, nung si Jesus ay nagdiwang ng Paskwa, ang kanyang pagdiriwang ng Paskwa ay hindi sa konteksto ng pamilya. Kung hindi ang pagdiriwang ni Jesus ng Paskwa ay kasama yung kanyang mga alagad. Magandang paalaala yan sa atin. Sapagkat kung pamilya ang pag-uusapan, sa araw na ito, kanya-kanya tayo sa ating mga tahanan. Pero sa araw na ito, bilang isang sambayanan, bilang mga alagad ni Kristo, tayo ay nakakatipon-tipon para ipagdiwang ang huling hapunan. Kahit napakahalaga ng araw na ito, iisa lamang yung ating pagdiriwang. Hindi katulad ng araw ng linggo, napakarami nating pinagdiriwang ng misa. Pero sa araw na ito, bagamat ganoon kahalaga ang huling hapunan, iisang pagdiriwang lamang ang ating ginagawa. Iisang sambayanan, iisang pamayanan, iisang pamilya. Pero wag nating kalilimutan na bilang simbahan, hindi lang po tayo pamilya ni Jesus. Tayo din ay alagad ni Jesus. Siguro mga kapatid, lahat po tayo gusto nating maramdaman na tayo ay kaisa ng simbahan dahil tayo nga ang simbahan. Pero ang sinasabi nga natin, tayo din naglalakbay bilang mga alagad ni Kristo. Hindi lamang pamilya ni Kristo, kung hindi alagad ni Kristo. Kaya bilang alagad ni Jesus, nung siya ay nagdiwang ng huling hapunan, kasama ang kanyang mga alagad, marami siyang itinuro sa kanila. Pero yung kanyang itinuro ay hindi lamang sinabi. Ang kanyang itinuro ay sa anong paraan? Sa kanyang kilos, sa kanyang mismong halimbawa. Sabi nga natin lagi, experience is the best teacher. Kaya nung huling hapunan, marami silang nakita na ginawa ni Jesus.
Marami silang naranasan na ipinakita sa kanila mismo ni Jesus. Hindi lamang salita, kung hindi kilos ni Jesus ang nagturo sa mga alagad, hindi lamang paano maging pamilya, kung hindi paano maging alagad ni Jesus. Yan po yung paalaala sa atin sa araw na ito. Lahat po tayo hindi lamang kasapi ng simbahan, hindi lamang pamilya ni Kristo. Lahat po tayo ay alagad ni Kristo. Pues kung tayo ay alagad ni Kristo, ano ba yung ating pwedeng matutunan mula kay Jesus? Ano ba yung ating kailangan tularan kay Jesus? Ano ba yung gustong makita sa atin ni Jesus? 3 bagay. Una, bilang alagad, mahalaga sa atin ang pagmamahal. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, ang sabi dito ni San Juan, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanya. Napakalinaw. Ipapakita ni Jesus kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Kasi po sa araw na ito, ating ginugunita kung paano ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang pagkain at ating inumin sa banal na Eucharistia. At ang Eucharistia, ang tanda ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya yan po yung unang hinihingi sa atin ng Panginoon. Bilang alagad, dapat tayo ay nagmamahal. Kasi bilang alagad ni Jesus, hindi lamang tayo kanyang minamahal. Tinuturuan din tayo ni Jesus kung paano ba talaga tunay na magmahal. Puro maganda pong ating pagnilayan yan. Ano ba yung ating naiisip kapag sinasabi nating tayo ay nagmamahal? Madalas kapag sinasabi nating tayo ay nagmamahal, gusto natin tayo ay tumatanggap ng pag-ibig. Nararamdaman natin na tayo ay mahalaga. Pero si Jesus, nung huling hapunan, mga kapatid, hindi lahat ng kanyang mga alagad naunawaan ang kanyang pag-ibig. Kasama pa nga doon si Judas na kumain sa piling ni Jesus. Ibig sabihin, ang pag-ibig ni Jesus ay hindi pakabig. Ang pag-ibig ni Jesus ay labing patabig. Palaging ibinibigay niya sa atin. Pero yung kanyang pag-ibig ay walang iniintay na anumang kapalit. Kaya nga ang sabi diyan, ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Ang kanyang pag-ibig sa kanila. Hindi yung pag-ibig ng alagad kay Jesus, kundi yung pag-ibig ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi aminin man natin o hindi, may mga pakakataon, tayo ay hindi nagiging tapat sa ating pag-ibig sa Panginoon. May mga pakakataon tayo din tulad ni Judas, ating pinagpapalit mismo sa Jesus sapagkat ating hindi napahahalagahan yung kanyang mga ginagawa sa atin. Pero kay Jesus, ang mahalaga ay hindi ano yung kanyang tatanggapin. Kay Jesus bilang nagmamahal, ang mahalaga, paano niya ito ipaparamdam sa kanyang kapwa. Mga kapatid, yan ang unang ating tandaan. Bilang alagad, dapat tayo ay nagmamahal. Nagmamahal katulad ni Jesus. Kapag yung ating pag-ibig may iniintay na kapalit, hindi tunay na pag-ibig yan. Kapag yung ating pag-ibig ay may hangganan, hindi tunay na pag-ibig yan. Kapag yung ating pag-ibig ay tungkol lamang sa ating mga sarili, hindi tunay na pag-ibig yan. Kasi ang pag-ibig ni Jesus ay kanyang ipinakita ng kanyang ibinigay ang lahat-lahat, pati ang kanyang sariling katawan at dugo para lamang iparamdam sa atin ang kanyang wagas at tapat na pag-ibig. Una, lahat tayo bilang alagad dapat nagmamahal. Pero pangalawa mga kapatid, sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus na bilang kanyang mga alagad, dapat tayo din ay naglilingkod. Alam po niyo itong ebanghelyo ni San Juan ay medyo kakaiba. Kasi sa San Juan, kanyang isiningit dito yung paghuhugas ng paa ng mga alagad ni Jesus habang sila ay naghahapunan. Alam natin na sa ating kultura, kapag kumakain tayo, dapat focus lamang tayo sa pagkain.
Dapat wala tayong ibang ginagawa. Pero nung huling hapunan, si Jesus, habang kumakain kasama ng kanyang mga alagad, tumindig. Ang sabi sa ating ebanghelyo, hinubad niya yung kanyang panlabas na kasuotan, kanyang nilagyan ng tubig ang isang palanggana, at siya yumuko para kanyang hugasan yung paa ng kanyang mga alagad. Kasi yan po yung pangalawang paalaala sa atin. Hindi tayo pwedeng tawaging alagad ni Jesus kung tayo ay nagmamahal lamang. Kung hindi, dapat tayo tulad ni Jesus, handa rin tayong maglingkod sa ating kapwa. Ngayon ay panahon ng eleksyon, panahon ng kampanya. Iba po ang paglilingkod ng politiko at iba ang paglilingkod ng mananampalataya, ng disipulo. Bakit? Kasi kung saan man tayo pumunta ngayong panahong ito, andyan siyaan lagi ang mukha ng mga tao na humihingi ng boto sa atin. Kahit saan, makikita mo ang kanilang mga mukha. Pero mga kapatid, ang paglilingkod ng alagad, walang ibang mukha. Ang paglilingkod ng alagad, iisa lamang ang mukha. Ano yun? Yung mukha ni Kristo. Kasi sa ating ebanghelyo, ano ang pinakita diyan? Para tayo ay maging tunay na lingkod tulad ni Jesus, kailangan tayo ay tumitindig, tumatayo. Kasi minsan baka tayo ay tinatamad, kaya tayo ay ayaw ng tumayo. Kapag tayo ay naglilingkod, dapat ating hinuhubad yung ating panglabas na kasuotan. Kasi ang talagang paglilingkod ay hindi dapat puno ng yabang. Pero kapag tayo ay naglilingkod, dapat kailangan ding handa tayong yumuko para hugasan ang paa ng ating kapwa. Kasi yaan ang talagang paglilingkod. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, pati si Simon Pedro, hindi makapaniwala sa ginagawa ni Jesus. Ano ang sabi niya kay Jesus? Panginoon, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Hindi yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Alam po niyo sa mga Hudyo, ang naghuhugas ng paa ay hindi lang alipin, pinakamababang alipin. Kaya nga hindi matanggap-tanggap ni Pedro, bakit ang kanilang guro, bakit ang kanilang Panginoon tumindig, naghubad ng kanyang kasuotan, yumuko para hugasan ang kanilang mga paa. Pero maganda po yung binanggit dyan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang sabi dyan ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Kasi gusto ni Jesus na iparamdam mismo kay Pedro at sa ibang mga alagad, ano ba talaga ang paglilingkod? Ang paglilingkod ay pagbababa ng ating mga sarili. Ang paglilingkod ay pag-iisip muna, hindi ng ating sarili, kung hindi ng ating kapwa. Kaya nga ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon? Hindi tayo pwedeng tawaging alagad kung tayo ay hindi nagpapakumbaba at naglilingkod katulad ni Kristo. Mamaya po, pagkatapos ng homilya, ay huhugasan ko yung paa ng mga pinuno po ng ating pamayanan. Alam po ninyo, hindi ganoon kadali ang maglingkod, simbahan man o pamayanan. Bakit? Kasi ando doon ang mga responsibilidad, ando doon ang mga pagsubok, ando doon kaliwat kanan ang hamon. Pero mga minamahal kong lingkod, huwag kayong masanay sa posisyon. Huwag kayong masanay sa posisyon. Kasi ang pinakamahalaga ay hindi yung posisyon bilang alagad. Ang pinakamahalaga yung paglilingkod. Kaya nga ang sinasabi ng Mother Teresa ng Calcutta, maglingkod kahit walang posisyon. Bigyan man kayo ng posisyon, gamitin ng posisyon para makapaglingkod. Mga kapatid, yan ang pangalawang paalaala sa atin. Nung huling hapunan, walang picture taking. Nung huling hapunan, walang tarpaulin. Nung huling hapunan, walang social media. Sino lamang ang nakakita na si Jesus ay naghugas ng paa ng kanyang mga alagad? Yung kanyang mismong mga alagad. Mga kapatid, kung tayo ay alagad ni Jesus, hindi kailangan ng picture.
Kung tayo mismo ay alagad ni Jesus, hindi kailangan tayo ay maging sikat o maging bida. Kung tayo ay talagang alagad ni Jesus, ang pinakamahalaga, matularan natin siya. Sapagkat ang pinakamahalaga ay tayo ay makapaglingkod sa ating kapwa katulad ni Jesus. Pangalawang hamon sa atin ngayong Huwebes Santo, bilang alagad, wag lamang tayong nagmamahal. Kung hindi pangalawa, bilang mga alagad, dapat tayo din ay naglilingkod. Pero pangatlo po at panghuli, na tingin ko napakahalaga ay ito. Bilang mga alagad, dapat tayo ay nagpapakabanal. Bilang mga alagad, dapat tayo ay nagpapakabanal. Ano po ang ating tawag sa araw na ito? Holy Thursday. Sa wikang Tagalog, ang tawag lang natin dito ay, ano ang tawag natin dito? Huwebes Santo. Pero maganda yung salitang holy, banal. Kasi ang araw na ito ay nagpapaalaala sa atin na maging banal, to become holy. Kapag tayo ay banal, ano ang ibig sabihin noon? Ano man yung ating kinikilos, ano man yung ating ginagawa, saan man tayo nandoon, dala natin ang mukha ni Kristo. Maaaring hindi tayo laging nasa loob ng simbahan. Maaaring tayo ay nasa ating mga tahanan. Tayo ay naghahanap buhay araw-araw. Pero tandaan natin bilang mga alagad, pangatlo, magpakabanal. Kasi baliwala yung ating pagmamahal kung hindi naman niya nagiging daan ng ating kabanalan. Baliwala din yung ating paglilingkod kung yung ating paglilingkod ay hindi nagiging daan para tayo ay maging banal. Mga kapatid, yan ang pangatlong napakahalaga bilang mga alagad ni Jesus. Ano yun? Magpakabanal. Kung yung ating pagsunod kay Jesus ay hindi nagiging daan para tayo maging banal, hindi tayo pwedeng tawaging alagad ni Jesus. Pero ang pagiging isang alagad, dapat pagtulad din kay Jesus, banal. Kasi kung banal ang ating ulo, kung banal ang ating guro, kung banal ang ating Panginoon, dapat tayo bilang kanyang katawan at bilang kanyang mga disipulo ay namumuhay ng banal. Kaya tayo nandirito ay hindi dahil tayo ay pamilya lamang ni Jesus, kung hindi dahil tayo ay alagad ni Jesus. At bilang alagad, tatlo ang inaasahan sa ating ni Jesus. Una, bilang alagad, magmahal tulad ni Jesus. Pag tayo ay nagmamahal, wala tayong iniintay na kapalit. Kapag tayo ay nagmamahal, hindi sarili ang mahalaga sa atin, kung hindi yung ating minamahal. Pangalawa, maglingkod tulad ni Jesus. Ang paglilingkod ay dapat merong kababaang loob. Kasi ang paglilingkod ay hindi tungkol sa posisyon, hindi tungkol sa mga titulo. Ito ay hindi kapangyarihan. Ito ay pagkakataong binibigay sa atin ni Jesus para tayo ay yumuko at makapaglingkod ng tapat sa ating kapwa. At pangatlo't panghuli, bilang mga alagad ni Jesus, sana tayo ay magpabanal, maging banal. Kasi habang tayo ay nagmamahal at naglilingkod, dapat tayo ay natutulad kay Kristo. Amen.